Magandang umaga po sa ating lahat. Isa pa po, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, thank you Lord. At magandang araw din po sa mga kasama natin via live streaming. Pwede niyo po bang tignan ang inyong mga katabi? Ayan, sige po, tignan niyo po. At sabihin niyo po, napakaganda ng creation ng Lord. Amen! Ayan. Sige po, dahil po tinignan niyo na po yung katabi ninyo, pwede po ba kayong mag-share ng isang word? Isang word lang po na magde-describe kung ano po ang nangyari sa inyo ngayong week. Yan. Isang word lang po na pwede niyong i-share sa katabi ninyo. Na magde-describe ng week ninyo. Sige po. Amen and amen. Ang iba po sa inyo siguro ay sinabi na punong-puno ng kaligayahan yung week nila nung nag-start yung May. Pero meron man pong nag-share ng mga konting struggle, pero hindi pa rin po doon matatapos na hindi po nagpakita ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay ngayong linggo. Amen po ba? May struggle man po o may mga kabutihan na nangyari sa atin ngayong linggo, patuloy pa rin po ang Lord sa paggawa ng kabutihan sa ating buhay ngayong linggo at sa mga susunod pang linggo. Amen po ba? Amen. Sige po, kaya tayo po tayong lahat at sama-sama po nating purihin, sama-sama po tayong mag-rejoice at awitin ang ating Panginoon. Awitan ng ating Panginoon. Hallelujah! There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Amen! We are rejoicing, God! Hallelujah! That shines with hope and praise fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in. Amen. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Amen. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. Amen. We will rejoice and be glad. Yes, Lord. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Amen.
the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So kung ngayon man po, meron sa inyong mga bumabagabag, meron pong mga naghihinder na hindi kayo magpuri sa Panginoon, sabi ng Lord, this is the day na mag-rejoice ka despite na nangyayari sa buhay natin. May struggle ka? Leave it to the Lord and rejoice and be glad and praise the Lord. Hallelujah! Can we do that today, church? Amen! Let's sing this. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind What happened Amen! today? 'Cause today there's a Good day. Mga kababaihan, sing! What happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new Amen! Kalalakihan, sing! Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. Yes, Lord! Thank you, God! Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good day. Awitin po nating lahat. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. Amen! Thank you, God! Leave behind What happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Amen. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. This is the right place to rejoice. Hallelujah. Praise your name, oh God. Oh, wala pong ibang pupurihin ang mga taong nandito kundi ikaw lamang, Panginoon. Pinupuri namin ang Diyos na buhay, ang Diyos na may hope, ang Diyos na may punong-puno ng pag-ibig, ang Diyos na may restoration, ang Diyos na may kagalingan, ang Diyos na may kapatawaran. Hallelujah, hallelujah. At sa iyo, Panginoon, may kapayapaan. Kaya ngayong umaga, pinupuri ka, namin, Panginoon. Sinasamba namin ang iyong pangalan. Hallelujah, walang ibang pupurihin, kundi ikaw lamang. Ikaw lamang, ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise your name, Lord. Hallelujah. You are our mighty God. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Be magnified, Lord. Worship you, Almighty God. There is none like you. Amen. I worship you, O Prince of Peace. That is what
give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, we worship you, God. I worship you, Almighty God. There is none like you. Amen. Amen. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. We give you praise, God. Yes, Lord. Amen. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise, Amen. Amen. for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again.
you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true and heaven above. We lift your name on high, oh God. We want to Yes. lift your name. Yes, Lord. You see us, Lord. We want to Amen. thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true and heaven above. And Lord, we want. To lift your name on high. Amen. Yes, Lord. And Lord, we want to thank you for the works you've done. Thank you, Jesus. Hallelujah. You alone are God eternal, true and heaven above. Minsan pa. And Lord, we want to lift your name on high. Amen. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. We trust in your Amen. Only to you, Lord. For you alone are God eternal, true and heaven above. For you alone, oh God. Alone are God eternal, Amen. above. For you alone. For you alone are God eternal, true and heaven above. Hallelujah, yes, Lord. Only God, God. Ikaw lamang ang pupurihin. Praise. Praise your name. Worship your name. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, Jesus. Oh, praise. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, Heavenly Father, truly, Lord, kay lamang ang karapat-dapat naming purihin. You deserve all the praises. You deserve all the worship. You deserve all the adorations of your people, oh God. As we sing that song, Lord, we bless you with our soul, with our whole being, Lord. We worship you and we bless you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Pinupuri ka po namin. Sinasamba ka po namin, dakilang Diyos. Karapat dapat lamang na aming papuri at pagsamba ay sa inyo lamang. You deserve it, oh God. You deserve it, oh God. Hallelujah, hallelujah. You are the God who is slow to anger. You are the God who is full of love, unconditional love for your children. Salamat po, dakilang Diyos, for who you are sa buhay po ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na laging nagpapatawad. Ikaw ang Diyos na laging tumatanggap anumang kahinaan ng inyong mga anak. Ikaw ang Diyos na laging tapat sa inyong mga pangako. Ikaw ang Diyos na hindi nang iiwan kailanman at saan man. You are so true and full
full of love, Lord, sa inyong mga anak. Oh, Father, we rejoice in the truth of who you are sa buhay ng bawat isa. Kung sino ka, Panginoon, yan po ay nararanasan ng bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos, sa umaga ito, Panginoon. Patuloy po namin hinihiling ang pagsama nyo sa aming kalagitnaan. Even Lord, the very presence of the Holy Spirit be with us right at this moment in the name of Jesus. Na patuloy, Panginoon, na mangusap sa puso, sa isip ng bawat isa. O dakilang Diyos, ay nga po na maramdaman po ng lahat ng mga anak nyo na narito. Even Lord, yung mga nanonood sa live stream, Lord, I pray, Heavenly Father, for you the presence of your Holy Spirit be felt, Lord, and be experienced in the name of Jesus. It may be through the singing that we have, Lord. It may be, Father, sa pakinig ng salita, that your word will be so living, God, that it will transform life, oh God. It will heal people because your word is a living truth po, Panginoon. And you are so true to your promise, oh God. Salamat po, Panginoon, na muli sa pagkakataong ito, we could come freely at your throne of grace. Patuloy po namin hinihiling, Panginoon, ang kumpletong kagalingan na mga kapatiran namin nasa banig ng karamdaman. We pray for the complete healing and the restoration of wellness in the name of Jesus. Mula sa simpleng sakit, Panginoon, to the life-threatening diseases, we continue to claim, Lord, that you are the author of life and you are our great physician. And we receive it, Lord, and we declare it right now in the lives of our sisters and brothers sa may karamdaman, Panginoon, na patuloy na maranasan ang kagalingan nyo na binigay nyo na sa pamamagitan po ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, dakilang Diyos, at kayo rin po, Panginoon, ang patuloy na Diyos na aabot sa bawat pangailangan ng inyong mga anak. Lord, whatever it is, you know it individually, Lord. Nothing is hidden from you. Kaya, Panginoon, anuman ang kalalagayan ng bawat isa as they come to this place, Lord, I pray, Lord, that the preaching of your word will answer all what anuman ang mga kailangan nila, anuman ang question nila sa buhay, Lord. Ang katugunan ay matatagpuan sa pamamagitan ng inyong salita, Lord, na dadali ng inyong lingkod. Maraming salamat sa pagkilos na Banal Espiritu. As the word will be preached this morning, Lord, let it be a living one, God. Ganun din po, Panginoon, patuloy na gamitin aming tagapagsalita powerfully, Lord, in the name of Jesus. At patuloy nga po na ang inyong salita ay magpe-penetrate to the deepest heart ng bawat isa, Panginoon, even, Lord, sa live stream po, Panginoon. Amin pong inilalagak sa inyong mapagpalang kamay ang gawain po namin na ang lahat po ng ginagawa po namin ay magbigay ng kaluguran sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na panumandali. Ayan po. At habang ang bawat isa po ay umuupo, pwede ko pong hilingin at this point na i-fill out po natin yung upuan doon sa may bandang unahan. Ayan po, marami po tayong vacant seats sa may bandang unahan. Pwede po nating i-fill out yung nasa unahan. O umupo po tayo, mag-advance po tayo ng konti. Doon po sa upuan sa mga first, second, third rows. Ayan po. At this point po, tayo po tutuloy sa ating pong communion. At hiniling ko po ang ating mga deacons, deaconesses to come in front. Praise the Lord. Today is the first Sunday for the month of May, ikalimang buwan, tama ba, ng taong 2024. At salamat po sa Panginoon na muli, andito po tayong lahat para po mag-observe po ng ating communion. Ito po ay isa sa mga iniwan po na ating Panginoon Kristo na gawin po natin.
in remembrance of Him. And I do believe po as we partake this element, the bread and the wine, po, atin pong inaalala ang mga ginawa po ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pong pagkabuhay na muli, yung kanyang pangako na binigay po sa atin. Kaya nga po lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus noon, na pagpapagaling in everything that He has done for us, yun po ang mga bagay na nais po nating alalahanin sa umagang ito. At hindi lamang po yun, kundi yung kanyang dakilang pangako na siya yung ating blessed hope. Kaya nga po this morning, ang sabi ng 1 Corinthians 11:26, do this in remembrance of me. Ang sabi po ng Panginoong Jesus. So sa bawat pag-take po natin ng elements this morning, yun po ang ating gagawin. As you take the piece of bread and the cup of wine, pwede niya po itong inumin. So balit ba tayo pong lahat ay manalangin? Hallelujah. O dakilang Diyos, maraming salamat Ama sa pagkakataong ito na muli inaalala po namin ang inyong ginawa sa amin. Salamat po sa dakilang pag-ibig niyo na sa pamamagitan ng Kristo Jesus ay aming naramdaman at patuloy nga po na ipinadarama sa pagkakataong ito. Dalayan po namin as we take this part, these elements po Panginoon, the piece of bread and the cup of wine. Dalayan ko, Lord, that each one will participate. So umagang ito ay may inilinis yun na po ng banal na dugo ni Kristo. I pray for the cleansing, O God. Whatever we have done wrong sa aming kaisipan, sa aming nasabi, sa aming nagawa, sinasadya o hindi sinasadya, Panginoon, ang paglilinis niyo at kapatawaran po ninyo ang aming hinihiling sa umagang ito. At sino mga may karamdaman, Father, this morning as they take this piece of bread and wine, Lord, symbolizing, Panginoon, ng katawan ni Kristo, Lord, I pray for the healing as they take it, O God, in the name of Jesus. Maging yung mga nanonood, Panginoon, by a live stream, they may be at home, but this as they see themselves, Lord, sa pagkakataong ito, I pray, Lord, na iparamdam niyo po rin sa kanila at iparanas, Panginoon, ang inyong dakilang kagalingan. Salamat po dakilang Diyos sa inyong pangako and to your word, Lord, na palagi kayong tapat sa iyong pangako, Panginoon. Maraming salamat po dakilang Diyos, pagpalaan niyo ang bawat isa sa pag-take ng elementong ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.
Ayan. Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Tanghali na po. Ayan, gising-gising na, tanghali na po tayo. Welcome to Marikina Foursquare Gospel Church. Ayan, welcome po, welcome back. Yan, gising na po tayo, ano? Ayan. We are the church who follow Christ and make followers of Christ. Kung kayo po ito, sabihin nyo nga po, kami yon. Kami yon. Ayan. Ngayon po, ngitian nyo naman po yung mga katabi nyo. Kung may mga katabi po kayo dyan, ngiti-ngiti. Ayan. At sabihin nyo po, tanong nyo po sa kanila, happy ka ba? Happy ka ba? Atayin nyo yung sagot. Yung nagtanong sa inyo, tanongin nyo din, happy ka ba? Ayan. Pag sinabi lang hindi, huwag nyo na pong itanong kung bakit. Ang sabihin nyo lang po ay, happy ako na narito ka. Hindi nga po, happy ako na narito ka. Ayan, amen. Sino po ba dito din malungkot? Sino dito malungkot? Wala naman. Happy tayo. We are all happy in serving the Lord. Amen po ba? Amen. Binabati ko rin po. Welcome po sa mga online streamer natin, sa mga naka-live online. Ayan, welcome po sa Marikina Foursquare Gospel Church. At kung ito po ay first time nyong manood sa online, pwede nyo pong i-type, I am new here. Ayan. Dito po sa online. At dito naman po, tatanungin natin, sino po ba dito ang first time na umattend dito po sa ating bahay-sambahan? First time po, ngayon lang po kayo nakarating. Dito po sa side na ito. Ayan, dito po. Ayan. Dito po. Ayan ulit. Dito naman po, meron po ba? Ayan, so, welcome back sa inyong lahat. Amen. Ngayon po ay, again, sa mga online po, basta mag-leave lang po kayo ng comment dyan. I am new here. Okay, dako na po tayo sa announcement. Meron po tayo, kung may mga kababaihan po dito, UFW, ito po yung mga kababaihan, mga parents, mga mother. Meron po tayong tea time na ginagawa. Pagtapos po ng first service, 9:30 hanggang 10:30. Kung nag-a-attend po kayo ng second service, aga-agahan nyo lang po ng konti. Pasok po kayo sa UFM tea time. Ayan po. Ho. Mas maaga, mas maganda. Sa mga first service naman, huwag tayong nagmamadali. Malaking bagay po ng fellowship natin ito. Sa mga kalalakihan naman po ay meron tayong happyhan. Ayan. So may mga uma-attend na rin po dyan. Regular po uma-attend, nagfe-fellowship, nagkakamustahan, at every Sunday din po ito. The same time, 9:30 to 10:30 a.m. Okay po, next announcement. Online prayer cell. Sino po dito uma-attend ng online prayer cell? Ang dami. Ang dami. Hindi, actually, marami din pong uma-attend ng online prayer cell. Ayan, and we are all inviting you. Mahalaga po ang pananalangin dahil ito po ang backbone ng church. Nakasalalay po sa pananalangin. Kaya I encourage everyone na umattend po tayo ng OPC. Tuwing Wednesday po ito. Ayan, this coming Wednesday, meron po yan. And then next, meron din po tayong Salt and Light sa May 17. Ayan, ito po yung mga youth, mga teens and youth. Meron po ba tayo ditong teens and youth? Sumigaw nga po ng yehey! Yehey! Ayan. Meron po tayo yan sa May 19 after second service, mga 12 p.m. po. Okay. Okay lang po ba? Nakukuha nyo? Mabilis? Sakto lang? Okay po. After po ng next announcement. Okay po. Meron po tayong R&R. Yan naman yung mga young adult natin. Diba? Meron tayo niyan. Hindi ko lang makita kung nasaan. Ano nga pong date, Pastor? Ayan, May 17, 7:30. Sorry na.
Okay, and meron din po tayong water baptism. Water baptism, interview ongoing, on actual baptism po ay sa May 19. Pwede po kayo makipag-coordinate kay Pastor Aglo. Yan. At the same time, meron din po tayong Membership 101. Member acceptance naman on May 26. Kayo po yung tatanggapin po kayo ng congregation as our member. And it's a privilege po. Kaya I-encourage din po kayo na umattend po na water baptize and mabilong po as one of our members. Ayun lamang po. And yung pong ating May service schedule. Sa first service, still, mag-start po tayo ng 7:30. Ang second service po, mag-start din ng 10:30. Gusto niyo po ba yung ganyang schedule? Gusto niyo po yan? Amen. Okay. Ayun lamang po at magandang tanghali sa inyong lahat. Morning po. Ayan, sige po, paki-ready po yung ating pang tithes and offering po. Okay, so God is good. All the time, God is good. Amen po. So napakabuti po talaga ng ating Panginoon. At sa lahat ng aspeto ng ating buhay, tayo ay kanyang binibless po. Tama po ba? Okay, so marapat lamang po na ating ibalik po sa kanya yung nararapat po. Okay, so para po sa ating mga nasa online, paki-check po sa inyong screen po yung kung saan po pwedeng i-send po yung inyong tithes and offering and pwede rin pong dalhin po dito sa church. Ayan. Let's pray po. Abba Father, maraming salamat po Lord sa opportunity na patuloy niyo pong binibigay sa bawat isa sa amin upang maibalik po namin sa inyo ang pagpapalang ipinagkaloob niyo po Lord sa bawat isa. Patuloy kayo po yung mag-bless Lord ng mga trabaho na meron po kami, ng mga resources po na galing po sa inyo Panginoon. At salamat po Panginoon sa abundant blessings Lord na ipinagkakaloob niyo po at ipinagkaloob niyo po, Lord. Sa inyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Bakit po ang tahimik po ninyo? Good day, Jesus. Good day, Jake Lam. Amen po. Parang hindi ko magawa tong linyahan ko para sa second service. Kanina, punong-puno po ang Jake Lam eh. Alam ba natin na napupuno ang mga simbahan ngayon? Lalo na ang Jake Lam. Mali, no? Alam niyo po ba kung bakit? Dahil dito nagpapalamig. Dahil sa simbahan po nagpapalamig ang mga tao. Di po ba? Yan. Libre, nakakapag-aircon na, libre pa sa kuryente. Di po ba? Kaya, kaso parang hindi kayo napupuno eh. Marami na pong nagpa-first service sa totoong buhay po. Mas marami po ang nagpa-first service ngayon dahil nga sa init at saka siguro dahil na late ng konti yung start. Kaya nagpa-first service po sila. Okay? Yan. At kaya mag-invite na po tayo ng ating mga kamag-anak po. Dito malamig eh. Di po ba? Mag-invite tayo ng ating mga kakilala, mga kaibigan, na makasama po natin mag-aircon dito sa J-Club. Di po ba? Yan. At hindi lang yan. May libre pang almusal. Oo, pag alas 9 po kayo dumating dito, may kapihan ng mga kalalakihan. Meron ding tea time ang mga kababaihan. Naka-aircon ka na, libre ang kuryente, may almusal ka pa.
Yan, kaya next week, imbitahan nyo po ang inyong buong mag-anak. O kahit buong kapitbahay na magpunta po dito. Sabihin nyo, mainit pa rin. Di po ba? Kaya invite nyo po. At take note po, hindi pa huhuli po ang mga kabataan. Malapit na rin po ang kanilang Choco Hour. Choco Hour. Yan. Yan. Malapit na po yon. Meron na rin sila. Okay? So, Mayo na po. Buwan ko na. Buwan ko na. Yan. Huwag kalimutan, Mayo sa Mayo 13. Yan. Flores de Mayo po yung nasa likod ko eh. Kaya, asan ako? Yan. Pero patuloy pa rin po ang pag-init ng panahon. Tama po ba? Anong degree, anong heat index na pinakamataas ang naisulat po ngayon? 53. Yan. 53. Yan. Ang ibang staff nga po ay nabigyan ng privilege, lalong-lalo na po yung mga walang aircon sa bahay. O hindi lang nag-aalmusal dito, tsaka nakiki-aircon pag linggo. Pag gabi po, pwede silang matulog po dito, yung staff. O, kaya mag-staff po kayo. Yan, nabigyan sila ng privilege po na matulog muna rito kasama ang kanilang pamilya. Okay? Kaya salamat sa church leaders po na kahit sa mga ganong bagay, naaalala po ang mga church staff. Okay? Sobrang init po talaga. At mahirap matulog. Tama po ba? Yan. Paggising mo sa umaga, akala mo may crime scene doon sa hinigaan mo. Yung buong pawis mo nandun, nakahiga ganun. No? Kulang na lang picturean mo at lagyan ng yellow tag. Di ba? At sinasabayan pa po ng init ng mga hot issues po natin last month. Naalala niyo po ba yung mga hot issues natin last month? Sino po ang nakakaalala dun sa nagpapaalab sa atin na paniwalaan ang salita ng Diyos? Di po ba? Yung nag-aalab, naglalagablab na pagmamahal ng Diyos instead na yung galit po niya. Yung nagliliyab na mga sufferings na nararanasan natin, pero ito yung nagbibigay na mapalapit pa tayo sa Diyos. At yung naging mainit na pagmamahal ng mga J-Clam sa isa't isa, mainit na pagmamahal ng church dahil naunawaan na nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Hindi po ba? Hindi po ba nakakapag-alab yung mga naging issues po natin nung nakaraang buwan? Have you been blessed with these messages? Oh, amen. Parang hindi. Parang question mark po yung mga nasa ulo po ninyo eh. Parang hindi nyo na maalala yung mga naging message. Okay? Pero sana nagagawa po natin yung mga messages na yan. Okay? Are you ready for this month's series? Ready na po ba kayo? Meron po bang nakakaalam? Isa na naman pong interesting at makabuluhan na mga topics ang ating pag-aaralan under this series. Pero bago ko sabihin ang series natin, sino po ang maraming katanungan sa buhay? Pwede po bang taas ang inyong mga kamay? Sino po ang maraming katanungan sa buhay? Yan, parang konti. Buti pa kayo, walang tanong sa buhay. Konti lang kami. Paano kaya ako pagtanda ko? Hindi niyo po ba naitatanong yan sa inyong mga buhay? Ano kayang kurso ang kukunin ko? Kailan kaya ako makakahanap ng dawan? Bakit kaya ganito ang buhay ko? Naitatanong niyo po ba yan sa mga sarili niyo? Ito po, baka madalas ninyong naitatanong to. Saan ako nagkamali? Paano kung wala ka na? Paano ba ang mag-isa? Paano ba aking mahal? Parang kanta yun.
Kanta ba yun? Kanta pala yun. Okay. Pero bago po sabihin nga yung series, sabi po ng Google, life is a big question that even Google can't answer. Tama po ba? Mahirap sagutin kahit ang Google kung ano po ang buhay. Kung ano ang buhay. Marami pong mga katanungan na sasagot ang Google. Pero pagdating po sa buhay natin, nasasagot po ba niya? Hindi, di po ba? Yan. Kaya our series for the month is, ano po yan? Ha? Google. Google po. The question marks. Question marks. So kaya, questions, 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 questions. Mapupuno po tayo ng katanungan ngayong buwan na ito sa ating mga series. Okay? Tunay na napakarami tayong katanungan sa buhay. Simula nung tayo ay nagkaisip, ay natutunan na nating magtanong. Hanggang sa anumang edad ang inabot po natin ngayon, patuloy pa rin tayong nagtatanong. Tama po ba? Marami talaga tayong katanungan. So I'll give you a minute to think for a question na gusto mong masagot ng iyong katabi. Kahit anong tanong na gusto mong masagot ng iyong katabi. Sige po, 1 minute. Para naman po ang ihirap ng mga tanong ninyo. Ang hirap sagutin yung mga tanong po ninyo. Ang sabi nung isa, may pera ka ba na mauutang ko? Narinig ko po dun sa mga kabataan. Ang tanong po ng mga kabataan, talagang kinuha yung oportunidad na to. Tinanong niya, mahal mo ba ako? Di ba? Yan. At sa mga kalalakihan po natin, narinig ko, may kasama pang beautiful eyes dun sa kapwa niyang brother. Sabi niya, pogi ba ako? Yan. May pa-beautiful eyes pa habang sinasabi yung pogi ba ako? Okay po. So much with these questions. Baka saan pa po tayo mapunta? Okay? Ang unang tanong, ngayong unang linggo ng Mayo ay, pakibasa po ng malakas, 1, 2, 3, go. Yan. Pasensya, hanggang saan? Yan. Pakitapik-tapik po yun yung katabi. Yan. Hanggang saan ang pasensya po natin? Yan. Ano ang reaksyon ninyo kapag 5 oras na kayong na-traffic sa EDSA or C5? Ano po ang reaksyon ninyo? Yan. Kapag napakahaba ng pila sa bangko para sa isa lang na transaction na gagawin mo, tapos yung nasa unahan mo, multiple transactions pa. Ano po ang gagawin ninyo? Kukuha ka lang ng valid ID sa mga government agencies, aabutin ka pa ng isang araw sa dami ng tao. Hanggang saan ang pasensya mo? Hanggang saan ang pasensya mo?
Hanggang saan ang pasensya mo kapag umaatras ka, tapos humaharurot pa yung motor sa likuran mo at ayaw kanyang pagbigyan. Hanggang saan ang pasensya mo kapag ang alagang hayop ng kapitbahay mo ay sa tapat mo? Ano? Ba't kayo natatawa? Nagpupupo. Dumudumi. Hanggang saan ang pasensya mo kapag naglalaro ka ng Valorant tapos ang FPS mo ay 20? O, diba? Hindi nyo alam. Kami lang nakakaalam nun. Kami lang nakakaalam nun. Hindi kayo makarelate po dun. Eh? Hanggang saan ang pasensya mo sa asawa mo? Bakit pa? Umuwi na yung asawa mo? Nag-first na siya? The way we view patience because of our experiences is not God's point of view about it. Okay? We tend to think of it in a couple of ways na para bang na ganun din ang nangyayari sa Diyos. Hindi parehas ang pagtingin natin at ang Diyos sa salitang pasensya. Yung mga illustrations na nabanggit natin kanina tungkol sa mga bagay or circumstances ay hindi katulad ng paningin natin sa paningin ng Diyos. Nakita mo bang dumaan ang Diyos sa EDSA at na-traffic? Nakita mo bang pumila ang Diyos sa napakahabang linya? Why? Bakit kaya? What do you think? Because God knows all things. He knows the beginning and the end. Hindi niya kailangan ang pasensya dahil sa pag-endure ng hard times or difficult situations. Hindi na niya kailangan ng pasensya para pumila. Hindi na niya kailangan ng pasensya para sa haba ng traffic. Hindi siya matatraffic sa C5 kailanman. Walang mag-cut sa kanya sa kalsada at iinit ang ulo niya. O hindi siya pipila sa mahabang linya ng mga transactions upang mapikon lamang siya. Hindi patience to endure hard times or difficult moments ang pinag-uusapan natin. Malinaw po? Hindi patience to endure hard times or difficult moments ang pinag-uusapan natin. Hindi sa mga ganitong bagay na susubok ang pasensya ni Lord. When we talk about patience of God, we are talking about slow to anger or long suffering. Okay? Slow to anger or long suffering toward people. Hindi po sa mga bagay, hindi po sa mga sirkumstansya, kundi toward people. Slow to anger, long suffering dahil sa atin. Yan. Sabihin niyo po sa inyong katabi, dahil sa atin. Yan. Next slide po. Ang Hebrew ng slow to anger ay arek. At ang Greek naman ng long suffering ay makrotomeo. Okay? Kaya pag binabasa po natin ang salitang patience sa ating Bible, napaka-konti po. Dahil usually, ang ginagamit ay slow to anger nung Old Testament at sa New Testament ay long suffering. Pero yung patience, bihira na babasa po natin yan sa kanyang salita. Pero,
In other words, next slide. Patience means taking a long time to boil, or it takes a long time before God gets in your face. Pag sinabi po nating patience, matagal ang pagkulo ng dugo ng Diyos, kung meron man siyang dugo. Ibig sabihin, mahaba ang pasensya ng Lord. Okay? Hindi basta-basta nagagalit ang Diyos. O kaya, it takes a long time before God gets in your face. Pag sinabing gets in your face, ay yung galit na siya sa iyo. It takes a long time, mahabang panahon, bago maging galit na galit ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yun po yung patience na pinag-uusapan po natin. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, habang tinatapik mo ang kanyang balikat, kaya mo yun? Sabi ko, kaya mo yun. Sabi ng iba, kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Ilang beses mo nang tinalikuran ng Diyos despite sa kabutihan na ginagawa niya sa buhay mo? Ilang beses mo nang tinalikuran? Patuloy ka pa rin niyang pinagpapala kahit di ka man nakakapagpasalamat sa Kanya. Patuloy mong ginagawa ang paborito mong kasalanan, pero hanggang ngayon ang kahabagan ng Diyos ay bago tuwing umaga, bago araw-araw. Kahit kinalimutan mo na ang Diyos Ama, ay inaantay, inaabangan ka pa rin niyang bumalik sa Kanya, katulad ng kwento ng prodigal son. Ganyan ang pasensya ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Isn't it we have a wonderful God? Kung ganun po ang Diyos natin, nag-aantay sa atin, nagpapatawad, handang yakapin tayo, hindi ba't meron tayong wonderful God? Di po ba tayo natutuwa na meron tayong ganitong Diyos? Hindi ba napakabuti ng Diyos sa buhay natin? This is God's character. He is patient. Hindi na niya kailangan ng pasensya dahil siya mismo ang patient. Ito ang attribute niya. Ito ang character niya. Ito ang katangian niya. Siya ay patient. Exodus 34:6, ang sabi po dyan, the Lord passed in front of him and proclaimed, the Lord is a compassionate and gracious God, slow to anger and abounding in faithful love and truth. Exodus 34:6. Alam po ba natin ang kwento po dito sa Exodus 34:6? Ito po ay yung panahon ni Moses at ng mga Israelites sa gitna ng disyerto. Gaano katigas ang ulo ng mga Israelita nung panahon po ni Moses? Naalala po natin ang kwento? Kung gaano sila kareklamador, kung gaano sila laging may sinasabi. Pakitapik po yung inyong katabi. Hindi po siya Israelita. Hindi po siya Israelita. What a God we have. He is compassionate. He is gracious. He is slow to anger. He is abounding in love. He is abounding in truth. May Diyos pa ba tayong hahanapin? Kung itong mga karakter ay nakikita at nararanasan na natin sa Diyos nating sinasamba ngayon. Meron pa ba tayong Diyos na hahanapin? Kung ganito ang Diyos na pinaglilingkuran natin.
Di po ba napakasarap, napakainam ang Diyos na sinasamba po natin ngayon? Nararanasan natin lahat ng kaginhawaan sa buhay dahil sa Diyos na ating sinasamba. So now let us go to our main passage, 2 Peter 3, 8 to 10. Pakibukas po ang inyong mga Bibles. 2 Peter 3, 8 to 10. Second Peter 3, 8 to 10, ang sabi po dito, "But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed." Maraming salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. The very context of the passage is that Peter tells us, and Paul also affirms in other passages, that there is an apparent delay in God's judgment or second coming. Yung passage pong ito, binabanggit dito, ay merong delay ng Diyos sa kanyang pagbabalik muli para sa judgment, final judgment na mangyayari po sa atin. Merong delay dahil sa foolishness and wickedness of men. Merong delay dahil sa ating mga pagkakasala. Dahil sa kasamaan ng tao. Kaya merong delay. Hindi pa niya tinatapos. So God is so patient. Ganon na lamang ang pasensya ng Diyos sa atin, that no one should perish, but all should reach to repentance. Ganun po ang pasensya ng Diyos. Hindi pa niya ginugunaw ang mundo dahil gusto niya lahat tayo ay makakilala sa Kanya bilang Lord and Savior po natin. Lahat tayo, kasama ang ating mga kamag-anak, gusto niya kasama natin, kasama siya, kasama natin ang presensya ng Diyos pagdating ng panahon. Ito po yung konteksto ng binabasa po natin. Kaya babalikan ko po yung tanong natin, pasensya, hanggang saan kaya ang pasensya ng Diyos? Tulad ng nabanggit ko kanina, punong-puno po tayo ng katanungan ngayong month of May. Kaya yung mga points po natin ay puro tanong. Unang tanong, why is God so patient to His people? Why is God so patient sa bawat isa sa atin? Bakit ganun na lamang ang pasensya ng Diyos sa bawat isa sa atin? May mga araw na ang sarap-sarap ng pagpupuri at pagtaas mo ng kamay sa Panginoon. Pero maya-maya lang ang lakas ng panlalait mo sa kapwa at may masama at may kasama pang pagmumura. May panahon na ang ganda ng pagbabasa mo ng salita ng Diyos, ngunit sa isang iglap ay may masama ka ng iniisip sa iyong kapwa at minarites mo pa sa iyong kapitbahay. Yan. Napapangiti po kayo. Nangyayari po ba yan sa atin? Yan. May mga pagkakataon na tuwang-tuwa ka sa pagtulong sa kapwa mo. Pero kapag nasa bahay na ay nagdadabog dahil nautusan na maghugas ng pinagkainan. Yan.
Bakit tinatapik niyo po yung inyong katabi? At maraming beses na rin na gusto mo talagang ibalik lahat ng kaluwalhatian sa Diyos dahil sa nangyayari sa buhay mo. Pero di mo mapigilan that you are still seeking glory for yourself. Imbes na sa Diyos ang kaluwalhatian, meron pa rin para sa sarili natin. Ang sarap mamuhay sa mundo kapag ganito ang mga kasama natin. Di ba? Gusto niyong ganun ng mga kasama po natin? Ang ganda ng paligid kapag ganyan ang mga nakakasalamuhan nating mga tao. Tama po ba? Sabihin mo sa katabi mo, buti nandito ka ngayon. Para makinig. Okay? Ganon din po yung mga nasa live stream natin, sabihin mo sa sarili mo, buti nanonood ako ngayon. Buti nanonood ako ngayon. Why is God so patient with this kind of people? Bakit ganun na lamang ang pasensya ng Diyos sa mga ganitong klase ng tao? Kasama po tayo doon. May mga kanya-kanya po tayong karakter. May mga kanya-kanya po tayong mga personalidad. Na ganun na lamang ang pasensya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sino po ang mahilig sa logic? Sino pong nag-aral ng logic? Sabi po dyan, next slide. If God is love, 1 John 4:16, and love is patient, 1 Corinthians 13:4, therefore, God is patient. God is patient. Hindi lang niya pinapakita ang kanyang pasensya sa atin, kundi siya mismo ay patient. Siya mismo ay pasensya. The Lord is patient because it's who He is. Ganon ang Diyos natin. Siya na yon, siya na mismo. Hindi po pasyente. Okay? Pero yun ang karakter niya, tulad ng nabanggit ko kanina. Yun yung personalidad ng Diyos natin. Yun yung katangian na meron ang Diyos. The truth is, He is not patient just because we deserve it. Hindi siya mapagpasensya dahil deserve natin. Hindi po dahil sa atin. Ganon na talaga ang Diyos kahit wala po tayo. Minsan nagmamalaki pa tayo. Sasabihin natin, nilikha mo kami Lord eh. Ginawa mo kami. Anak mo kami. Kaya dapat pagpasensyahan mo kami. Tao lang kami. Kaya pagpasensyahan mo kami. It's a no. It's a no. Hindi siya ganon. Napakahaba ang pasensya ng Diyos sa atin dahil mahal na mahal niya tayo. Dahil ang pag-ibig niya sa atin, gusto niyang maranasan ng lahat ng tao. This is His very nature. Ganun po ang ating Diyos. God is patient with the process. Think of the enormous leisure of God. He is never in a hurry. Ganun po ang pasensya ng Diyos. Meron siyang enormous time, very long time, para magalit po sa atin. Hindi siya nagmamadali. With this quote, it directs me to another reason why God is patient with us. Another reason, sabi rito, He gives us enormous and very long time because it is so necessary for salvation. Pasensya, may pasensya ang Diyos sa bawat isa sa atin, sa bawat tao, sa lahat ng tao. Dahil kinakailangan natin ng kaligtasan. Kinakailangan natin ng salvation. Ang nais ng Diyos ay walang mapahamak sa impyerno.
walang mapahamak sa walang hanggang kamatayan. Yun ang nais ng Diyos. Walang mapahamak pagdating ng araw. Ayaw niya na tayo ay maparusahan o mapahirapan sa huli. Kaya pinapahaba niya ang kanyang judgment para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. 2 Peter 3:9, ito po ang sinasabi, "The Lord is not slow to fulfill His promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance." Amen po ba? Di po ba tayo natutuwa sa Diyos na meron po tayo? Dahil inaalala po niya ang bawat isa sa atin. Ayaw niyang mapahamak ang bawat isa sa atin. His patience is what we need for our salvation. His patience is what we need for our salvation. Kung hindi binigay ng Diyos ang kanyang pasensya sa lahat ng katigasan ng ulo natin, dahil siguro sa galit, dahil sa kabigatan ng dinadala, sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan, kahit ilang beses na tayong sinasabihan. Inom lang po ulit ako. Bakit kayo po yung inuubo? Sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan, kahit ilang beses na tayong sinasabihan, sa palaging paggawa ng kamalian, sa harap ng tao, sa harap ng Diyos. Sigurado ako na wala tayong mapupuntahan kundi sa kapahamakan. Kung ganito po yung lagi nating ginagawa, patuloy tayo sa kasalanan, patuloy tayong sa katigasan ng ating mga ulo, patuloy tayo sa paggawa ng kamalian, wala po tayong mapupuntahan kundi sa kapahamakan. Kaya't straightforward na sinabi ng Diyos sa verse 15, 2 Peter 3:15, "And remember, our Lord's patience gives people time to be saved." This is what our beloved brother Paul also wrote to you with the wisdom God gave him. 2 Peter 3:15. Our Lord's patience gives people time to be saved. Kailangan po natin ang kaligtasan mula sa Kanya. Christians must view the seeming delay in Christ's coming back as evidence that God is faithful to His promise. Ganito dapat ang pagtingin po natin sa delay na nangyayari po ngayon. Yung hindi pa dumarating ang Diyos, hindi pa bumabalik para sa second coming niya. May delay pa nang nangyayari dahil faithful siya sa promise niya. That He is not breaking His promise at all. Instead, Peter encourages us that any such delay is persuaded only by God's patience. It is an expression of His desire to bring many as possible to salvation. Gusto niya marami pa ang maligtas. Hindi lang po bawat isa sa atin. Gusto niya kasama ang pamilya natin. Gusto niya kasama ang mga kaibigan natin, kapitbahay natin na maligtas sa kapahamakan na darating. Ito ang nais po ng Diyos.
Tulad ng nabanggit ko kanina, ang nais ng Diyos para sa atin ay maligtas sa kapahamakan na dulot ng kasalanan. Lahat po tayo nagkasala. Amen po ba? Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. Ang mga ligtas, sino po mga ligtas? Taas po ang kamay. Ang mga ligtas sa Panginoon, ako'y naniniwala na looking forward tayong makita ang new heaven and new earth. New heaven and new earth. Lalo na ngayong ganito ang mundong ginagalawan natin, sobrang init. Di po ba? Ang init sa mundo po natin. Ang dami ng wars and rumor of wars. Floods and earthquakes. Nandito na yung mga signs. Napakagulo ang ating mga paligid. Laki ng problema ng bansa natin sa inflation, corruption, crimes. Ang dami pong wala ng takot sa paggawa ng kasalanan. Ito po yung mundong ginagalawan natin. Kaya mga mananampalataya, looking forward sila sa new heaven and new earth. Peter recognizes Paul. Katulad po ng sa Romans 2:4, ganun din po ang sinasabi ni Pablo. Gusto niya lahat maligtas. Okay? Kilalang kilala ni Pedro si Pablo simula pa nung una pa man. Si Pablo ay isang persecutor ng mga Kristiyano. Ano po ang persecutor ng mga Kristiyano? Ang ginagawa po ni Pablo dati ay tinutugis ang mga Christians or mga believers ni Jesus. Pag natugis, pag nahuli, pinapahirapan at pinapatay sa harap ng mga tao. Ganyan po kasama si Pablo nung makilala ni Pedro ito. Ngunit ang pasensya ng Diyos ang nagbigay daan para sa kaligtasan ni Pablo. Isang mamamatay tao, salamat sa pasensya ng Diyos, siya ay naligtas. Siya ngayon ay siya rin ay ginamit na ng Panginoon para sa hanggang sa panahon po natin. Ang tawag ni Pablo sa sarili niya ay pinakamakasalanan sa lahat ng makasalanan. Sino po yung ganon din po sa atin? Sa tingin natin, sa sarili natin, pinakamakasalanan sa lahat ng mga makasalanan. Lahat po tayo nagkasala. Ngunit, pinatawad na ng Diyos. Si Pablo, pinatawad na po ng Diyos. Even ng mga apostles, none of them were sinless. Si Pedro, anong ginawa niya? He denied Christ not only once. Ilang beses? 3 times. Si Thomas, may doubt. May doubt siya sa Diyos, sa Panginoong Yesus. Yung ibang mga apostles, anong ginawa? Nagtago, natakot. Dahil nung ipako na sa krus ang Panginoong Yesus, sila rin ay pinaghahanap. I tell you, God waited for His apostles to repent. God waited Christians today to repent. God is patiently waiting for you to repent of your sins because He loves you so much. He wants you to be with Him forever. Ayaw ka niya na mawalay sa presensya niya. Now, what we only need is to repent. Magbabakasakali lang po ako sa ating kalagitnaan. Kung hindi nyo pa nagawa ito sa inyong buhay,
magkaroon ng repentance, humingi ng tawad sa Panginoon. Matagal na kayo nagsisimba po sa J-Clam, pero hindi pa pala talaga ninyo naisuko ang buhay ninyo sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, ang nais ng Diyos ay makasama tayo sa kanyang kaligtasan. Pero kung hindi po tayo sigurado sa sitwasyon natin ngayon, maaari ko po kayong maipanalangin. Itaas nyo lang ang inyong kamay, tatanggapin natin ang Panginoon bilang Lord and Savior, at sasabayan nyo lang po ako sa panalangin. Ako po'y nagbabaka sakali. Baka meron pa po sa ating kalagitnaan. Meron pa po ba? Taas po ninyo ang inyong kamay at sasamahan ko po kayo sa panalangin po. Salamat po sa nagtaas. Meron pa po ba? Meron pa po bang magtataas ng inyong kamay? Sige po, sa mga nagtaas po ng kamay, samahan nyo lang po ako sa panalangin. Panginoon, sa oras na ito, nagpapakumbaba ako sa inyo. Humihingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon ng aking buhay, tagapagligtas ng aking mga kasalanan. At salamat o Diyos sa kahabagan mo, sa kapatawaran na ibinigay mo na sa akin. Salamat sa relasyon na meron tayo ngayon. Ikaw ang aking ama at ako ang iyong anak. Patuloy, Panginoon, tulungan mo ako na mamuhay ng may pagsuko para sa inyo. Luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga nagtaas po ng kamay, hayaan niyo pong simula sa oras na ito, sa araw na ito, tunay na isuko na po natin ang buhay po natin sa Kanya. Pag sinabi nating repentance, kung tayo po ay humingi na ng tawad, nagrepent na, tatalikuran na po natin ang buhay natin dati at mamuhay na tayo ng bago para sa kalwalhatian ng Panginoon. Okay? Another question. Sabi rito, is there a limitation to God's patience? Meron bang hangganan ang pasensya ng Diyos? Tulad ng nabanggit ko kanina, huwag niyo pong ikumpara sa pasensya ninyo. Okay? Yung pasensya ninyo, minuto lang. Tama po ba? Tanungin mo ang iyong katabi kung hanggang saan ang pasensya ng Diyos. Yan. Ano pong opinion po ninyo? Ano po sa tingin ninyo? Hanggang saan ang pasensya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa? Sige po, tanungin niyo po muna. Ang sabi po, God's patience is long-lasting. Tama po ba? But not never-ending. God's patience is long-lasting but not never-ending. Mahaba po ang pasensya ng Diyos, pero may hangganan. May katapusan. Okay? May katapusan. In the days of Noah, God's great patience waited the wicked people for their repentance, but it did not last forever. The flood came as judgment. Panahon po ni Noah, alam natin, very wicked yung mga taong yan. Di po ba? Binigyan ng tsansa ang buhay po nila. Ilang taon inabot si Noah? 120 years. Sinasabi niya sa mga tao. Pero ilan lang po ang naligtas? Pamilya lang ni Noah. May hangganan ang pasensya ng Diyos. God told Abraham that judgment will be upon the godless Canaanites, but it was delayed because their sin had not yet reached its full
measure. Nung time naman po ni Abraham, sinabi na ng Diyos, nalilipulin niya ang Canaan dahil godless sila. Godless, wala silang Diyos. Pero hindi pa niya ginagawa yon hanggat hindi full measure yung kasalanan nila. Pero may katapusan. Nilipol pa rin sila ng Diyos. Okay? Nung time ni Moses, God said to the Israelites that I will strike them down because of their contempt. Contempt, yung paghamak nila sa Diyos. God's justice holds all people accountable when they did not responded to His patience and loving kindness. Tulad na nabanggit ko po kanina, yung panahon ng mga Israelita at ni Moses, puro reklamo, puro pagdadabog, paghamak sa Diyos ang kanilang ginawa. Anong nangyari sa kanila? Namatay po lahat. Maliban kay Joshua at Caleb. Bagong henerasyon na po ang nakapasok sa Promised Land. Even Moses, hindi po siya nakapasok. Dahil may hangganan ang pasensya ng Diyos. May hangganan ang pasensya niya. Again, ang pasensya ng Diyos ay tunay na napakahaba. Pero hindi ibig sabihin na ang kanyang pasensya ay walang katapusan. Kapag walang repentance, kapag ang sin ay umabot na sa full measure, kapag hindi tumugon sa patience and loving kindness ng Diyos, tiyak may judgment ang Lord sa atin. Darating ang araw na may parusa kang matatanggap. Sabihin niyo po sa inyong katabi, magbago ka na. Magbago ka na. Darating din ang lahat ng mga wicked people will be accountable or may pananagutan sa punishment. Sana wag po nating maranasan yung ganitong bagay. Sana po ang JCLAM ay hindi makakaranas ng judgment or punishment ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hinay-hinay lang, magbago na. Huwag mong abusuhin ang pasensya ng Diyos. Huwag mong abusuhin ang pasensya ng Diyos. Huwag ka nang gumawa at magpatuloy gumawa ng masama at kasalanan. Mas mahirap ang kaparusahan ng Diyos kaysa humingi ng kapatawaran. Mas unawain mo ang pasensya at pag-ibig ng Diyos kaysa sa pride at katigasan ng iyong ulo. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Ang pasensya ng Diyos sa buhay po natin. Kaya, huwag nating unahin yung pride natin, huwag nating unahin yung katigasan ng ulo natin. Even Jesus warned the Jews, mga Hudyo. Sa 2 Corinthians 6:2, sa New Testament, they should not go beyond the limits of God's patience. They should not go beyond the limits of God's patience. These Jews who are called God's people, ang mga Hudyo po, ay tinawag na God's people. Ang mga Hudyo na nakakita ng mga miracles ni Jesus, nakakita ng mga testimonies ng Panginoong Hesus, ang mga
Hudyo na naniniwala sa salita ng Diyos, but they refused to believe and they rejected the Messiah. They rejected the Messiah. Yung mga Hudyo na tinatawag na God's people, physically nakita po nila ang kabutihan ng Diyos. Ang daming miracles na ginawa. But still, they rejected, they refused the Messiah. Huwag po nating paabutin na ang J-Clam ganun din po. Huwag po nating apaabutin na ang bawat isa sa atin ay ganito rin po ang mangyayari. Yung i-refuse na natin, i-reject na natin ang Panginoong Yesus. Alam niyo po ang ginawa ng Diyos sa John 12:37 to 40. God blinded their eyes and hardened their hearts so that they will not be saved. So that they will not be saved. May hangganan ang pasensya ng Diyos. Para sa mga Christians, wag na rin po nating hayaan na mabulag pa tayo sa katotohanan after experiencing yung goodness ng Diyos sa buhay po natin. After ma-experience natin na pinagaling tayo ng Panginoon, after ma-experience natin na tayo ay ang Diyos ay nag-provide sa lahat ng mga pangangailangan natin, after ma-experience natin na may comfort sa Diyos nung tayo ay nalulungkot, wag na rin po sana natin danasin yung nadanas po ng mga Hudyo na sila ay binulag ng Diyos. Hindi na nila nakita kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Wag nang paabutin na tumigas pa ang puso natin para maramdaman ang yakap at pagmamahal ng Diyos. Despite sa mga kakulangan natin, despite sa mga failures and mistakes natin, despite sa mga kasalanan natin. Ganun po ang pasensya ng Diyos. May hangganan. May hangganan. Pero again, ang prayer ko, ang J-Clam, huwag na pong umabot sa ganitong pagkakataon na binulag na tayo ng Diyos at pinatigas na ang ating mga puso. Huwag abusuhin ang kanyang pasensya upang maiwasan ang kapahamakan ng kanyang presensya. Pwede po bang basahin po natin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Tulad ng nabanggit ko po, may hangganan ang pasensya ng Diyos. Huwag nating abusuhin. Hindi po pagiging wais o hindi karunungan ang pag-abuso ng kanyang pasensya. God's patience and God's grace are totally different. God's patience and God's grace are totally different. Kung ang isang tao ay nagpapatuloy sa sinful habits at hindi niya nararanasan ang immediate judgment ni Lord, hindi ibig sabihin na walang consequence ang mga ito. Hindi ibig sabihin that the day of reckoning will not come. Ang biyaya ng Diyos ay sa ngayon dahil wala pang kaparusahan. Pero ang pasensya ng Diyos kapag umabot na ang kaparusahan. Okay? Magkaiba po ang biyaya ng Diyos at kanyang pasensya. The long-suffering nature of God becomes a problem or stumbling block for the hard-hearted person. Yung heart
hard-hearted person who chooses to abuse it hanggang dumating yung kanyang destruction. Kung magpapatuloy lang din sa pagbabaliwala ng mga naririnig mong paalala sa simbahan, hindi pinapakinggan ng mga payo ng iyong mga mentors or CC leaders, hindi sinusunod ang mga nababasa mong salita sa salita ng Diyos, your own destruction will not come to pass. It will not be recovered. It will not be recovered. Yan po ang sabi sa Proverbs 29:1. One who becomes stiff-necked after many reprimands will be shattered instantly beyond recovery. Mangyayari po sa atin ang kaparusahan kapag hindi po nabago ang puso po natin. One thing more is God's silence about sin does not equate to approval or playing games with God is not wise because He never loses. Hindi ibig sabihin na tahimik si Lord sa mga kasalanan na ginagawa mo ngayon ay pinapayagan niya ito. Hindi ibig sabihin na ginagawa mo ang mga kasalanan ay pumapayag na ang Diyos. At hindi rin ibig sabihin na nakikipaglaro sa Diyos ay wais na paraan para maiwasan ang kaparusahan. His purposes are not thwarted, hindi mapipigilan by those who mock and oppose God. His sovereign purposes will always prevail. Matakot po tayo sa pwedeng gawin ng Diyos, lalong-lalo na po pag hinahamak na natin siya. Kailan po natin malalaman na inaabuso na natin ang pasensya ng Diyos? By Dr. Stephen Charnock, sabi po rito, when do we abuse God's patience? Number 1, God's patience is abused when people are careless and neglectful of His providence. Yung protective care ng Diyos, as if His patience were consent to their crimes. Binabaliwala natin yung protection ng Diyos, yung provisions ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, at para bang consent, pinapayagan na niya yung ating mga kasalanang ginagawa. Naaabuso na po natin ng Diyos kapag binabaliwala po natin ang mga bagay na ito. God's patience is abused when continuing in a course of sin, repeating in sin, as if His gracious long-suffering had been intended for protection of them in their rebellion. Kapag nagpapatuloy po tayo sa kasalanan, at hindi lang nagpapatuloy sa kasalanan, paulit-ulit pa nating ginagawa ang kasalanan, inaabuso na natin ang pasensya ng Diyos. And lastly, God's patience is abused when people presumptuously, ibig sabihin po, mas mapangahas pa tayo na gumawa ng greater sin. Ibig sabihin, inaabuso na natin ang pasensya ng Diyos. Psalm 81:12, so I gave them over to the stubbornness of their heart to walk by their own plans. Huwag po nating hayaan na pabayaan na po tayo ng Panginoon. Huwag po nating hayaan na hindi na tayo papakialaman ng ating Diyos. To conclude, and as applications po sa atin, sabi rito, we show to people the one who is patient with us. Sino po yan? Ang Diyos. When we are patient in an impatient world.
We show to people the one who is patient with us when we are patient in an impatient world. Makikita ang Diyos natin kapag tayo ay may pasensya sa mundong ginagalawan po natin ngayon. God is still waiting for others. Marami pa po siyang inaantay. That's what compels us to share His love with everyone who crosses our path. Hindi lang po yung mga kaibigan po natin, hindi lang yung mga kamag-anak natin, mahal sa buhay, pamilya, but also strangers who step in and out of our lives for a moment. Hanggang ngayon ay naghihintay pa sa maraming mga tao bilang mga Kristiyano, ano ang ginagawa natin? Patuloy ba natin na ipapakita sa taong nakakasalamuha natin, kilala man natin o strangers man, ang pasensya ng Diyos sa atin? Naipapakita po ba natin ang pasensya ng Diyos sa mga taong nakakasalamuha natin? This is an application. Hindi lang sa pamamagitan ng preaching or sharing God's Word para makita at maunawaan ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos. Pagkos sa pagiging pasensyoso at pasensyosa ng bawat isa. Kaya natin maghintay kaysa umangal. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kaya mong maghintay kesa umangal. Kaya niyo po ba? Kaya nating ngumiti kaysa mag-worry. Kaya po ba? Parang hindi niyo na kaya. Kaya pang pumila sa mahabang linya na may kalmadong espiritu. Yan. Sino po ang mga pupunta sa mga government agencies ngayong linggong ito? Baunin niyo po ito. Sino pong magpapa-ID? Baunin niyo po. Kaya niyong pumila ng may kalmadong espiritu. Kaya niyong magmaneho sa kalsada ng may kasamang disiplina. May kasamang disiplina. Pagbigyan ng mga mas nangangailangan kaysa sa karapatan natin. Kaya po ba? Parang yung tangunin nyo parang hindi eh. Patawarin ang kasalanan ng iba tulad ng pagpapatawad ni Kristo sa atin. Kaya po ba? Kaya? Proverbs 16:32 ang sabi po rito, whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Mas maganda po ang may pasensya kesa yung magiging hari-harian. Mas maganda po ang may control sa sarili kesa i-control ang isang bayan. Yun po yung binabanggit po ng Proverbs 16:32. Sabihin niyo po sa inyong katabi, pasensya na. Pasensya na. Hanggang saan? Hanggang saan? God bless you po. God bless you. Hayaan niyo pong maipanalangin ko po ang bawat isa sa inyo. Kung kailangan po ninyo ang pasensya. Pasensya sa pamilya, mga kamag-anak, na may mga malabong mga sitwasyon. Pasensya sa mga anak dahil hindi kayo nagkakaunawaan. Pasensya
nangangailangan ng pasensya sa lahat ng bagay. Nai-stress ka sa sitwasyon ninyo, kailangan ng pasensya. Pasensya sa kapitbahay na may kakulitan. Pasensya sa mga leaders ng church na nagdudunong-dunungan. Pasensya sa katabi mo dahil malakas humilik habang nakikinig ng sermon. Alam ko po marami sa atin nangangailangan ng pasensya. Hayaan niyo pong may dulog ko po kayo. At kung ikaw ay nangangailangan ng pasensya, tumayo ka at ipapanalangin ko po kayo. Sige po. Ano mang mga sitwasyon na pinagdadaanan po ninyo ngayon na kailangan ng pasensya, idulog po natin yan sa Panginoon. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo. Alam namin, Panginoon, na meron kang itinuturo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pasensya mo sa amin na nais mong maisaayos ang aming mga buhay. Nais mo mayroon kaming kaligtasan sa anumang kapahamakan, Panginoon. Kapahamakan sa impyerno, kapahamakan, Panginoon, sa walang hanggang kamatayan. Salamat sa pasensya mo sa amin, Panginoon. Tunay na ipinapakita mo ang pag-ibig mo, pagmamahal mo sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng pasensya sa aming mga karumihan, kasalanan, Panginoon. At sa oras na ito, kami naman ang nangangailangan ng pasensya, Panginoon. Sa bawat sitwasyon na pinagdaraanan namin, hindi ko alam personally ang bawat isang sitwasyon, pero ang Diyos ang nakakaalam sa sitwasyon mo sa oras na ito. Bigyan ka ng pasensya ng Diyos upang harapin ang lahat ng sitwasyon ng buhay, upang maipakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong nakakasalamuha mo. Bigyan ka ng pasensya ng Diyos sa mga bagay na nakakainis minsan, sa mga sitwasyon na nakakapikon minsan. Tulungan nawa tayo ng Espiritu ng Diyos ang mag-control sa buhay natin. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagpapasensya mo. Salamat, Panginoon, sa patience na ibinigay mo rin sa amin bilang fruit of the Spirit, Panginoon. Mais sa pamuhay, mais sa gawa namin ito. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Amen at Amen. God bless you po. Pwede na po tayong maupo. And konti na lang. Meron lang po akong announcement. Yan. Tinatawagan ko po yung ating mga ushers na ipamigay na po yung form po na ito. Yung nabanggit ko kanina. Patulong na lang po mga coaches. Naibigay po yung CC form, tsaka ministry form. Yan. Lahat po sana tayo ay mag-fill out po ng form na ito para malaman po natin yung mga gusto nating i-priority. Okay? Sagutin nyo po ito ng taos-puso. Okay? Kasi dalawa lang naman po ang tanong po dito. Kung interesado ka bang maging part ng isang care circle, kung gusto nyo, ilagay nyo po dyan na gusto ninyo. Kung meron na, ilagay nyo dyan na meron na. Kung ayaw ninyo, ilagay nyo rin po dyan na ayaw po ninyo. Para alam po namin yung i-priority po namin para magkaroon ng care circle. Irerespeto po namin yung inyong mga katugunan. Ganon din po sa ministry na nais po ninyong ma-involve. Kung may ministry ka na, ilagay mo dyan. At kung wala pa at nais mong mag-ministry, ilagay din po ninyo kung anong ministry ang gusto po ninyong gawin para sa Panginoon. Okay? Huwag po ninyong kalimutan, isulat ang buong pangalan po ninyo sa taas. Huwag pong signature, ha? Kasi hindi po namin mabasa yung signature po ninyo. Huwag din pong
initials. Kasi minsan may mga kaparehas po kayong initials. Okay? So again, lahat po ay mag-fill out po ng form para alam po natin at hindi rin po kayo makulitan sa mga leaders kung may laging tinatanong po sa bawat isa sa atin. Gamitin po natin itong form na ito bilang isang spiritual growth po ng bawat isa sa atin. Magtulungan tayo sa ganitong ministeryo. Sige po, paki-fill out lang po ng konti. Habang nag-fill out po kayo dyan, di po ako nagjo-joke kanina, imbitahan nyo po yung inyong mga kamag-anak. Lalong-lalo na po sa darating na Sunday dahil we will be celebrating Mother's Day din po. Okay? So yung mga nanay po ninyo, invite po ninyo, makasama po natin sa darating na linggo. And continue to pray for Pastora Kay and family. Nasa ibang bansa na po sila. Natapos na yung graduation din ni Symphony. Yan. Congratulations kay Symphony. Summa cum laude. Yan. Summa cum laude po siya sa kanyang course. Okay? So we rejoice with the Carolinos po. Okay, meron na po ba? Tapos na po ba? Ibalik na rin po natin agad. Kung tapos na po, ma-fill outan po yung form, ay ibalik na po natin sa ating mga ushers. Pati pencil po, kung hiniram po ninyo yung lapis, kasi nagagamit po natin yung mga lapis po niyan. Okay? So habang nag-fill out po yung iba, nakatabi na rin po ninyo, mag-konting reflection lang po. Gaano ang hinaba ng pasensya mo ngayon? Ano po ang natutunan po natin sa oras pong ito? Sige po. Habang inaantay po natin yung iba na mag-fill out, pwede po kayong mag-reflection ng inyong katabi. Kamusta ang pasensya mo? Okay? Kamusta ang pasensya mo? Okay po? Kung tapos na, pwede na po tayong tumayo lahat. Tayo po'y mananalangin na sa ating closing. Yung mga nag-fill out pa po, ibigay nyo na lang po sa mga ushers pag daan po ninyo sa kanila mamaya. Okay? Taas po natin ang ating mga kamay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita na aming narinig. Nawa nagbigay ito, Panginoon, ng pagbabago ng aming mga puso. Magbigay ito, Panginoon, ng kalakasan upang magpatuloy na kami ay magkaroon ng spiritual growth, spiritual maturity. Hindi ito maging condemning, kundi ito'y tulong, Panginoon, na patuloy ikaw lamang ang maluwalhati sa aming mga buhay. And receive this blessing from 2 Thessalonians 3:5. May the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Jesus Christ. Amen and amen. Maraming salamat po. God bless you. See you po on Sunday.